Iniimbestigahan na ng NHCP o ng National Historical Commission of the Philippines ang estudyanteng laman ng viral video na ipinaglalampaso ang watawat ng Pilipinas. Nakikipag-ugnayan ng NHCP sa pamunuan ng eskwelahang pinapasukan ng estudyante. At live mula sa Quezon City, may report si Salima Refran. Salima? Chino, masusing investigasyon nga ang sinasagawa ngayon ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP patungkol dun sa viral video na kumakalat ngayon na nagpapakita ng isang estudyante na naglalampaso gamit yung isang watawat ng Pilipinas. Ayon sa NHCP, dangal at puso ng ating bansa ang isang watawat. Kaya naman dapat daw ay binibigyan ito ng respeto at paggalang ng bawat isang Pilipino. Makikita sa videong ito kung paano ipinanlampaso ng isang estudyante ang watawat ng Pilipinas. Nakababa na sa sahig ang watawat. Bilin pa nang may hawak nito sa kumukuha ng video. Umani na ng batikos ang video na in-upload itong linggo ng Filipino netizens. Iniimbestigahan na ito ng National Historical Commission of the Philippines. Ang sama ng loob ko with what that boy did to our flag. Definitely, if they want us to file a case, let's file a case. Tukoy na ng NHCP ang eskwelahang pinapasukan ng estudyante at may sulat na sila para sa pamunuan nito. Kitang-kita mo na nabastos yung flag. Kitang-kita na ginawang biro na hindi naman dapat gawin sa ating watawat. Ginawang katawa-tawa, yun pinama. Ginawang katawa-tawa yung ating flag. Paglabag sa RA 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines ang hindi paggalang sa mga sagisag ng Pilipinas. Bukod sa tamang pagdidisplay ng watawat, nilalaman ng RA 8491 ang ilang pagbabawal. Bawal itong gupitin, apakan, gawing tablecloth, kurtina o damit, at bawal ding gawing label ng mga produkto. Multa at 1 taong kulong ang parusa sa mga mahuhuling lalabag. Sa gisag ng kasarinlan at pagkabansa ng Pilipinas ang ating watawat, kaya naman nararapat itong bigyan ng lahat ng paggalang. Ayon sa NHCP, may ilan na silang napanagot sa hindi paggalang sa watawat. Pero para naman sa mga lubos ang pagpapahalaga dito, binibigyan din nila ng pagkilala. Katulad ng pagkilala ng NHCP kay Janela Lelis ng Tabaco Albay na nakuna ng letrato noong kasagsagan ng Bagyong Waning noong August 2011. Kahit halos tangayin na siya ng ragasan ng baha, pilit itinayo ang dala niyang watawat. Bukod sa pagkilala ng NHCP, maraming mabuting loob ang tumulong sa bata. Napaayos na rin ang bahay nilang nawasak ng bagyo at nabigyan ng scholarship sa kolehiyo. Chino, bukas nga ipapadala na ng NHCP sa eskwelahan nung batang nahuli sa video na naglalampaso ng watawat. Ayon sa NHCP, nais silang marinig yung paliwanag ng mismong estudyante na yon, maging yung kumuha ng video, pati na yung iba pang maaaring nakasaksi ng pangyayari. Chino. Salima, alam natin parang incident ito na parang far and few in between. Pero sa tingin mo ba, refleksyon ito ng kawalan ng sense of nationalism ng bagong henerasyon? O may pagkukulang ba ang mga paaralan natin at mga magulang sa paghubog nito sa mga kabataan? Ibig sabihin yung pagrespeto sa ating watawat. Chino, you can view it two ways, no? Unang-una, talagang nakakalungkot, nakakasama ng loob yung makita na isang estudyante pa naman na dapat na pag-aaralan nila sa eskwelahan na nire-respeto yung watawat na pinanlalampaso ito ng sahig. Pero ayon naman sa NHCP, kung makikita mo yung mga comments doon sa mismong post, doon sa video, talagang maraming nagagalit, marami yung outrage doon sa nangyayari. Ibig sabihin, marami yung nakakaalam na bawal yung ginawa ng bata. So umaasa ang NHCP na talagang hindi naman ito yung refleksyon ng kamalayan ng mga kabataan ngayon. Gayunman, nakikipag-ugnayan sila sa DepEd na mas mapalakas pa, mapalawig pa yung pagtuturo ng pagrerespeto ng watawat sa mga estudyante. Salima, kung menor de edad ba itong nasa video, makakalusot ba siya sa asunto? Gaya ng mga sinabi mo, medyo may 1 taong pagkakakulong at may multa pa. So, pag minor ba siya, merong mitigating circumstances para sa kanya? Sino yan din yung tinanong natin kanina sa NHCP, no? Pag-aaralan nga daw nila kung ano nga ba talaga at kung ilang taon ba itong estudyanteng ito, pati na yung kumuha ng video na naririnig pa natin tumatawa
doon sa video na yan. At yung iba pang estudyante na maaaring nakakita nung pangyayari, ang sabi nila sa akin, no, pwede raw na depende kung nasa 18 years old na yan, ay maaaring kasuhan yung estudyante. Pero kaya daw sila nakikipag-ugnayan na sa eskwelahan ay para malaman kung ilang taon na ba ito, minor de edad ba siya. Right. At kung maaaring mismo ang eskwelahan na ang magpataw ng parusa kung sakasakaling menor de edad ang mga estudyanteng ito. Chino. Salima, yung intention ba ng yung kumuha ng video at yung nakikita mismo sa video, meron bang timbang ito sa batas ayon sa NHCP? Kasi pwede nating sabihin na mga kabataan lamang ito na gusto magpapansin dahil alam nilang magiging viral yung video. Sino yan din yung tinanong ko sa NHCP. Talaga nga namang daw walang lusot dapat eh. Kasi bandila natin yan, watawat natin yan. Yan yung refleksyon nga kung ano tayo bilang isang bansa, bilang isang lahi. So dapat binibigyan niya ng respeto. Ang sinasabi nila kanina baka daw biro, baka daw joke lang, 'di ba? Baka pagpapapansin. Pero kahit ganun man, kailangan mapanagot ang mga ito. Kung hindi man sa batas, mabigyan man lang ng disciplinary action mula doon sa mismong eskwelahan kung saan pa nangyari at nakunan ang video na yan. Chino. At syempre para wag na rin tularan sa Lima. Maraming salamat sa Lima Refran.